So ayun mga gulay, isang magandang umaga. Ngayon nandito ako sa RDCF Trading at bibili ako ng 1620 na ibabagsak ko sa may Sitawan. So kaya lang medyo maaga pa yata yung ating pagpunta, pero hihintayin ko na din na mag-open para diretso bukid na po ako. Ayan, so nakakulong-kulong po ako para maikarga ko ito at may dala dun sa aming area sa gawing Santor. Ayan, ayun, dumarating na yung caretaker nitong ating bibilhan. So RDCF Trading, dito po ako bibili at ito po yung malapit sa aming agri-supply. So yun nga mga gulay, andito na ako sa aming paradahan at dala ko na yung 1620 na aking iabono sa aking Sitawan. So ngayon pa tayo magbabagsak, pero makikita nyo dito 1620. Ayan, so 16 para sa dahon po yan, at yung phosphorus, ayan, so kailangan natin yan sa mga batang gulay. Ayan, katulad nung sitaw ko na 2 weeks old, para kumapal pa yung kanyang ugat. So ito po yung phosphorus na 20 sa gitna ng ating abono. So lagi po tatandaan yung unang number, pangalawa at pangatlo. So yung una po ay pampadahon at pangalawa pampaugat. At ito pong 0 po niya na nasa dulo, yan, lagi ko po sinasabi sa inyo, pagkabata pa lang, wag po muna tayo mag-apply ng potassium. So yan po yung ating potassium na para sa bulaklak at para sa bunga. So dahil bata pa yung ating sitaw, wala pa tayong gagamitin na potassium. Dahil nga mga kagulay, nag-a-apply na nga po ako ng Growers Bet. Ang Growers Bet po kasi ay meron muna po siyang potassium. So sa pag-i-spray ng potassium, mas maganda na sa ibabaw natin siya i-apply kaysa ibagsak natin sa abono. Ganyan ang madalas namin ginagamit na abono. Ayan, so yun mga kagulay. So dahil wala tayong pangpasok na kalabaw, ayan, wala yung kariton dito, ang gagawin ko, hatiin ko po ito at aking bubuhatin doon sa aming area, doon sa may baba. So isang abono lang naman mga kagulay, kaya gagawin ko, hatiin ko na lang, tapos dalawang balik ako dito. Ayan, so medyo maaga pa naman at basa yung dahon nating sitaw, kaya okay lang kahit medyo abutan tayo ng init. So yan mga kagulay, andito na po ako sa aking Sitawan. Ayan, so nakadalawang balik na rin po ako. Ayan, so bali hinati ko yung isang supot na 1620. So ngayon andito na ako mga kagulay. Hihintayin na lang po natin na matuyo yung dahon ng ating Sitawan, para pa nagsabog tayo nito hindi mapunta sa dahon at dumikit. So yun mga kagulay, bakit nga ba 1620 na atlas yung aming ginagamit? Ayan, so dahil kasi 1620, unang-una sa kanyang binutil ay pagka ating binagsak sa lupa at basa, nalulusaw po siyang bumbo. Dalawa kasing 1620 yung aming ginagamit dito sa aming mga area. So yung isa pong 1620 yung swire. So yung swire naman mga kagulay, maganda po siyang yagas kasi mga buo ang kanyang binutil. Ang problema lang mga kagulay ay ito po ay nagsasapal kung tawagin. So kung may kukumpara ko to sa pag kumain po tayo ng tubo. So meron po siyang parte na hindi kinakain, so yung katas lang po yung ating nakakain. So ganun po yung swire. So ito po nalulusaw po ito, at pagka maulan mga kagulay, hindi po siya sumasama sa tubig at hindi siya lumulutang. Hindi katulad po ng swire na 1620 na lumulutang po siya. Kaya dito sa lugar namin, kalimitan pong ginagamit ay yung ganito, lalo na po sa mga palay. So dahil nga na kagabi umulan at medyo mahamog pa, so nagpapatayo pa ng dahon dito sa aking Sitawan. Ayan, so nagpalinis tayo kahapon nitong Sitawan na to. 2 weeks old siya mga kagulay na nakatanim at aking sasabugan. So mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kadami yung aking
sasabog dito. So yung area po na to mga kagulay ay halos kalating hektarya. So isang supot lang po yung aking gagamitin na 1620 dahil nakikita ko po sa arangkada na malakas po ang arangkada niya. So medyo control tayo sa abono. So yun po ang kagandahan pagka gumagamit po tayo ng Grower Bet 1000 Plus dahil na medyo tumitipid po tayo sa pag-aabono. So katulad nung aking kabilang sitawan na yun, nakaisang supot pa lang po ko ng 1620. So kailangan pa rin naman natin mag-apply ng mga kagulay sa ating mga lupa dahil kailangan po ng ating mga gulay yung pampadahon at yung mismong pampaugat. So para tumibay pa yung ating ugat ng ating mga sitaw para magtulungan ng grower bet at saka yung abono. So medyo dadalang nga lang po tayo mag-apply ng abono dahil nasusuportahan na po ng grower bet 1000 yung mga talbos niya. So kanya ganyan ang nagiging resulta, sumasariwa yung mga talbos ng ating alagang sitaw. So, mamaya mga gulay, ayan, papahinga lang din po ako tapos hayaan ko lang muna siyang matuyo para pagka tumama yung abono sa dahon ng ating sitaw o talbos, gugulong na lang po siya, hindi po siya didikit. Ayan, so abang lang po tayo ng konti mga kagulay. So yun nga mga kagulay, mag-aabono na ako ng 1620. So andun po sa bungad yung kalahati niyan. So pinaghati ko na sila. So dito ko na siya nilagay sa gitna at andito po sa gitna yung aking kubo. Ngayon mga kagulay, medyo natuyo na po yung dahon ng ating sitawan at medyo maganda yung ating panahon niya. Medyo makulimlim, hindi siya mainit na mag-apply tayo ng abono. So ngayon mga kagulay, papakita ko sa inyo yung aking ginagawa sa unang apply ko ng abono dito sa mga sitawan. So karamihan kasi nagtatanong sa akin bakit daw ganon yung aking ginagawang pag-abono, yung pagsabog lang. So sayang daw yung abono na napupunta sa malayong puno ng ating sitawan. So sa akin, yung po talaga yung aking nakamulatan na pag-aabono at pwede rin naman pagpilian yun. Yung iba kasi dinidilig kasi mga kagulay. So depende na lang po sa inyo kung ano-ano po yung mga diskarte sa pag-aabono. So para sa akin, komento ko dun sa mga nagdidilig nga ng abono ay maaari kasi mabigla yung ating mga ugat ng ating mga gulay. Lalo na kung medyo bata pa yung ating mga gulay. So medyo may pagkalaga o pagkalapnos yung mangyayari pagka in-apply po natin o dinilig po natin rektahan sa ating mga gulay, lalo na kung medyo napalakas tayo sa pagtitimpla nitong ating mga abono sa tubig. So ako kasi pagka gantong nakasabog siya o hinahagi sa puno ay parang kontrolado yung pagkain ng ating sitaw at hindi po malalaga yung ating mga ugat. So yun po yung ating iniingatan kasi ang gulay, ang buhay niyan ay nasa ugat. So mag-uumpisa po lagi tayo sa ilalim para po kung maganda po yung ugat ng ating gulay at wala naman siyang effect o wala siyang problema at hindi po siya nagkaroon ng mga sakit, ay maganda po yung arangkada ng ating mga gulay. So kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo pagka gantong unang abono, kami hinahagis lang po talaga namin ito sa puno. So yung 1620 naman, pagka gantong may edad na yung ating sitaw, mga 2 weeks, dahil yung pag-aabono nga natin medyo na late nga yung ating pag-aabono, dapat sa 10 days pa lang mag-apply na po ako, kaso sunod-sunod po yung pag-uulan. So inabot na po siya ng 14 days, kaya medyo lumagpas tayo ng 4 na araw. So ngayon, ihahagis ko sa puno, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-abono nito. At yun nga din mga kagulay, dahil nakikita ko nga sa arangkada na aming sitaw, medyo kokontrolin namin sa abono. Pag kasi nakita namin na mahina yung arangkada ng aming sitaw, hindi lang po isang supot yung aming ibabagsak dito sa aming sitawan. So dahil nga nakikita namin yung haba ng talbos, yung nilalabas yung talbos, maganda at mahaba yung pagitan ng dahon. So ibig sabihin po, mahaba po yung mga talbos na ilalabas niya at madali po siyang kumapal. Ayan, so hindi lang naman po basta hagis lang po tayo ng hagis ng abono. So pagka medyo nakita natin na parang tatabal siya kung tawagin, or kakapal lang siya, hindi siya mamumunga, magkocontrol tayo sa abono, lalo na dito sa 1620. So ngayon mga kagulay, papakita ko sa inyo, ihahagis ko, tapos mamaya papakita sa inyo kung gaano kadami yung naging kalat niya sa kanyang puno. So yun mga kagulay, samahan nyo lang ako at para may ideya kayo kung paano ako mag-apply ng abono dito sa aming sitawan. So papakita ko sa inyo. So wala kasi akong tigahawak dito ng camera o cellphone, ilalapag ko na lang siya habang nagsasabog ako. So yun mga kagulay, tara samahan nyo ako.
So yan mga gulay, naubos ko na yung kalahating supot at ito pa po yung iba. So meron pa po tayong abonuhan dito. Ayan, kalahati pa. So papakita ko sa inyo kung gaano kadalang yung binutil sa puno ng sitaw. So ito po yung naabonohan ko na. Ayan, so makikita nyo yung binutil ng sitaw, namumutihan dyan sa kanyang paligid. So mas okay po yan kasi pagdating ng araw at medyo tumanda na yung ating sitaw, medyo lalawak na po yung ginagapangan ng ating ugat. Kaya mas maganda na mas mataba po yung paligid niya. So hindi lang po sa isang area lang po nakatutok yung ating inaabono. Ayan, so yan, ganyan po kami mag-abono ng sitaw. Kung makikita nyo, nakasabog siya. So dati po itong pinagtaniman ng talong. At ito sa mga nagtatanong nga pala, kaya bakit wala nang daw, wala nang tumutubo, ay diretso po yung kanyang pagtuyo. Ito po ay dahil sa Angroxon at saka Roundup. At gumamit po ako dito ng Techburn na contact herbicide para masunog yung mga dahon. So ngayon dito tayo sa abono, ito na siya. So sa isang supot po mga kagulay, ganyan na po ang magiging kapal ng sabog sa kalahati hektarya po na area. So kalahati hektarya po ito. At pumasok po dito na tinanim namin ay nasa 7 kilos po na sitaw na emerald. Ayan, so ito yung ating in-applyan at medyo umakyat na sila. At sa susunod na araw maglalagay pa kami ng isang ply sa ibabaw para sa kanyang koronahin kasi medyo mababa pagka dito lang natin siya sinunod sa balag ng talong. So maglalagay pa kami doon. Kaya sa ibang araw, yun, update ko na lang po kayo. So yun, medyo maulap na naman po dito sa aming area, kaya medyo minamadali ko na yung pag-abono. At hanggang dito na lang po yung aking video. Update ko po kayo sa epekto nito 1620. Ayan, sa mga kagulay natin na laging naka-update dito sa ating YouTube channel. So meron na siya mga paluputin. So pagka nagpapalupot kami doon mga kagulay, sasabay ko na dito. So basta't update ko lang po kayo kung ano magiging itsura nitong ating tinanim na Emerald Star na 7 kilos. At 7 kilos din po yung kabila na yun. So bali 14 kilos po yung aking tanim ngayon na Emerald Star. So ito na po yung aking sitaw na 2 weeks old. Ayan.